The Saganang mamamayan, diskusyon ng taong bayan, serbisyo para sa publiko, usapang pamayanan. Saganang mamamayan, programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Wednesday, hindi po Friday ngayon ay bagamat pista opisyal. At masayang hapon po sa inyo lahat. Masayang hapon, Kuya Benny. Masayang hapon po sa ating mga tagapanood at naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. At kahit po Wednesday, dahil sa holiday, nandito po ang senador na inyong hinihintay, Senator Rodante Marcoleta. Sen, masayang Wednesday po sa inyo. Ganon din sa inyong dalawa at lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay. At naipangako naman natin, Jen, Kuya Benny, kung mayroong pagkakataon talaga, pupunta pa rin ako. Ngayon, dahil sa official, PPSTA official naman, wala tayong, naisip ko na samahan ko kayong dalawa. Yun. Dahil matagal-tagal na rin kami hindi nagkikita ni Kuya Benny. Kaya pala, parang naghanda ka ata ng merienda ko yung Siyempre. Kailangan masaya ang ating programa ngayon. Ano, ha? At ngayon po, kayo tataka kayo, bakit ba pista opisyal? Ngayon po ay tinatawag po na Idil Adha ng ating mga brother Muslims. Ano? Kaya ang atin din pong pagsaludo at pagkilala sa pagkakataong ito, lalo na po doon sa mga taga-subaybay natin sa parte ng Mindanao, yung Idil Adha, end of sacrifice, Idil Fitr ata ay start. Yan. Pakitama po kami, baka magkamali, Sen, baka may mensahe din po kayo sa mga supporters niyo, lalo na po sa Kamindanawan, doon sa ating mga brother Muslims. Kagaya ng sinabi mo, Jen, yung pagdiriwang nila sa araw na ito, inaasahan naming kayo po ay magiging ganap na makabuluhan sa inyong pagsasaya. Opo. At sana ay maisakatuparan nyo sa araw na ito ang lahat po ng nakatatag ng mga aktibidad ninyo. Ayan. Sana ay maging malaki ang kaganapan na mangyayari sa pagdiriwang ninyo. Ayan. Lalo na po sa palatuntunan ito, Sen, ay napakarami po ng mga sumusubaybay sa atin na nandyan po sa Mindanao, yung mga brother Muslims natin. Ikaw lang naman ang nagsasabing maraming nanonood sa atin. Ay, nako! Ilan na bilang? Napakarami na ho talaga, Sen. Pero hindi naman natin mapipigil. Baka yung iba dyan nanonood para abangan lang na magkamali tayo. May mga ganun talaga pagkakataon, Hindi, Sen. asahan mo naman yun. Opo. Alam mo, sari-sari ang nanonood sa isang programa. Opo. Makaklasify mo naman yan, Kuya Benny, kung sino-sino yan. Una, yung mga legitimate talaga na gustong-gusto nilang panoorin ang programang ito sa kadahilan ng nakakakuha sila ng maraming impormasyon, kaalaman kaya, na nakatutulong, na alam nilang nakabatay lahat sa katotohanan, sa katwiran. Meron namang walang magawa. Yun na po. At ang tanging layunin nila ay makakuha ng ipupuntos. Yan. Maring sa'yo, maring kay Kuya Benny, lalong-lalo naman siguro sa akin. Yan, opo. So, talagang parang nakabantay sa bawat katagang sasabihin natin para lamang makagawa sila ng... May ganito eh. Kaya asahan na natin yun. Huwag kayong magagalit sa kanila. Ayun, opo. Buti na lang napalala. Minsan kasi napipikon ako, Sen. Ako una. Hindi, parang punong hitik yan. Ayun. Yeah, punong hitik talagang binabantayan yan. Ako naman kasi ang punto ko lang, minsan... Sa punong hitik naman kasi, manghingi ka na, wag mo nang babatuhin. Bagay. Hindi ka pa nakasakit. Bibigyan ka naman eh. Maliban na lang, yung may-ari ng puno, masyadong maramot. Yeah. Tama kayo. Pero sa programang ito, walang maramot dito eh. Ay, opo. Di ba? Minsan nga lang po kasi, kaya ako minsan naiinis. Ako po personal, hindi alam ko kayo, mahaba ang pasensya ninyo, Sen, saka Kuya Benny. Kasi sanay kayo sa ganyan. Pero ako kasi, ang point ko lang, nakinig na nga kayo. Ba't hindi nyo pa inunawa, hindi nyo pa inintindi kung ano sinasabi namin? Hindi naman mahirap intindihin eh. Hindi, marami rin yung alam nila talaga, naiintindihan eh. Yun. Isang bagay naman yan, Sen. Pinipilit nilang ibahin ang pagpapakahulugan
para makapandaya. Makapanlin lang. Ayun, May ganun talaga eh. Ayan, opo. Parang kaligayahan na nila na maimali ang ibang kababayan natin. Totoo. At mapasunod sa isang naratibo na kahit kailan na hindi nangyari. Yan. At hindi ginawa. Yun, kumbaga, yun yung mga tao niya, kahit sabi nga nila, kahit anong paliwanag, hindi talaga nila tatanggapin kasi meron sarili silang paliwanag para sa kanilang sarili. Yun ang Di ba? nakalulungkot kasi pagka may mga ganong klaseng tao, maiiba mo sila sa... Meron tao na nag-iba kayo ng opinion. Yes po. Yun, walang problema yun. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng bawat tao ay Iisa o palaging tama kayo. pareho ang opinion nila. Yun lang Asahan mo na meron kaiba yung opinion. Pero mahalaga yun sapagkat pwede niyong pagtalunan yun eh. Yan, At habang opo. nakikinig ang taong bayan, mapapansin niya kung sino yung may higit na katwiran Yan. doon sa kanyang sinasabi. Pero yung dalawang yun na nagpapalitan ng kanya-kanyang kuro-kuro, hindi naman nag-aaway yun eh. Ayun, opo. Yun ang demokrasya. Opo. Kaso itong mga ito hindi. Talagang gagawa lang ng isang bagay na pipilitin niya lang mag-iba. Kahit na naintindihan niya na, hindi ko maintindihan paano siya makikinabang doon eh. Opo. Kung may pakinabang siya doon at yun ang kanyang ikinabubuhay, pagbigyan na natin na kahit na nakakaawa naman ang kanyang kalagayan, kung yun ang patakaran mo sa buhay at sa palagay mo'y naliligayahan ka at maaaring kumikita ka riyan, wala na kaming magagawa sa'yo. Well, yun ang tawag natin mga selective. Pero alang-alang po doon sa ating mga kabayan na open-minded naman, na mas marami yan, at tinatanggap ang ating paliwanag. At sila mismo ay pumupunta doon sa tinatawag nating healthy discussions, di ba? Minsan nga magkakapatid mismo nagtatalo-talo, pero sa bandang huli, pag natapos yun, nga pala, mukhang mas tama ka. At least nagkaroon sila ng healthy na diskusyo. Sana ganun nga eh. Sana ganun nga eh. Di ba? Pero kagaya ng pagpaghalimbawa kanina ni Kuya Benny, napakaraming bunga nitong santol na ito. Ayun, ako, napapanahon ngayon yan. Oo. Yung bang kilala ko, napakabait niyang may-ari niyan. Halika, punta tayo. Hindi, kanya, batuhin na lang para magkalag. may ganun eh. Yun ang problematic. Pwede mo naman kausapin. Pwede mo naman usapin. Kumbaga sa... O kaya, katapos-tapusan talaga. Sungkitin mo na lang. Wala masyadong masasaktan doon eh. Sungkitin mo. Pero yung babatuhin mo na lahat tatamaan doon. Maaring hindi lang yung puno ang nabato mo eh. Baka mamaya tumagos sa kapitbahay. Tinamaan yung bubungan. Ayun, pagmumulan pa ng kagulungan yun eh. Mayroon doon mga tao ngayon, mas gusto ata challenge, kumpara sa mga bagay na mas madali. Kasi ang sinasabi nga natin, sa healthy discussion, sa pagtatalo, ika nga, medyo mabigat na salita na yung pagtatalo. Pagkatapos doon, sa bandang huli may magsasabi, ay tama ka nga. Ayun. Pero ito ngayon na nangyari, iba ho eh. Pagtatalo lang naman ang ideya yun eh. Yes po. Hindi pagtatalong physical yun. Yung Pero ngayon nabanggit mo lang na nagtatalo kayo para lang i-distinggi na may kaiba yung pananaw. Pero dahil sa pagtatalo na yun, lalong-lalo na kung medyo talaga namang napaka-importante ng pinag-uusapan, darating ang punto na maglilinaw kung sino yung may katwiran eh. Yun. Aminin mat nila o hindi, yung taong nakikinig, makikinabang siya. Yun ang pinakamaganda Ganun po. pala yun parang mas magandang magpaliwanag kanya ito kesa dito. Mas katanggap-tanggap. Ano man ang mangyari, nakatulong din yun dahil sa pagpapaliwanag ng isang ito, naipaliwanagang mabuti yung tao. Mas na-realize natin, napakasarap ng pagtatalong ito, Minsan ganun talaga. Pero iba ngayon eh. Iba ang pagtatalo ngayon. Sana ganun kami sa Senado, Kuya Benny. Hindi, iba ho pagtatalo ngayon. Ang pagtatalo ngayon matapos yung pagtatalo may tama ka. Ganon. Iba yun, tama eh. May tama ka. At saka yung Nagiging ang nangyayari ngayon, Sen, yung debate, di ba? Kahit saan naman nangyayari yan Yes. Pero minsan daw, ang debate, nagresulta ng debate. Yun. Hindi na magkakasundo. Nagkakapersonalan, Sen. Kasi nga, nauuwi nga sa ganon. Dapat sana ay hindi ganon. Di ba? Kasi kung minsan, pinipilit nila yung katwiran, kahit na pamali. Pag pinipilit mo namang ipaliwanag, mahihirapan naman siyang intindihin. Kaya kung minsan hindi mo alam kung saan ka... Ito na lang magandang pagpaliwanag.
Halimbawa, si Kuya Benny, Opo. napunta yan sa DNR eh. Yes po, yes po. Isang panahon ng kanyang buhay, naging national na basurero ito sa DNR. Alam naman natin yun. Pambansang basurero. Sa mga Yes po. tweet. Kaya siya nalagay doon, meron siyang kaalaman doon sa pinaka-function ng DNR. Yes diba? Ngayon, kung halimbawa, makikipagdebate ka sa... Alam mong meron siyang kasanayan doon. Unang-una, official sa dyan. At alam mo naman itong mama na ito, talaga nag-aaral din naman yan. Yes po. Kapag ka nakipag-usap ka sa kanya at pinapaliwanag niya, at dapat naman ay kinakailangang bumatay ka sa kanyang kaalaman at karanasan, Huwag ka nang makikipag-away kung yun ang kanyang binabangit kasi mas may alam siya kaysa sa'yo. Yun ang kanya expertise. So halimbawa, pinag-uusapan niyo the principles on the right to environment. Ayan, Alam niya, kabisado niya. Makinig ka. Ngayon, kung halimbawa meron kang hindi naintindihan, magtanong ka. Magtanong. Pero pag nagtatanong ka, nakikipagdebate ka, pagkatas hindi mo naman naintindihan, hindi kayo magkakaintindihan. Ipipilit mo pa yung gusto mo. Yung nakikinig sa inyo, iiwanan kayo eh. Wala tayong makukuha dito. Yung isa kanya, nagpipilit na magpaliwanag. Yung isa naman, hindi ko malaman kung naliliwanagan niya o hindi. Lalong lumalabo. Halika na kanya at marami tayong gawain. Ganun na nga na. Halimbawa naman ikaw, Jen. Opo. Si Jen naman, alam mo, professor ng economics. Very humble yan. Ay, opo. Pero yan, hindi mo alam, professor ng economics yan. Sinasabi niya sa estudyante niya, class, I think we have to discuss this morning the law of diminishing marginal utility. Mabigat yan, ano ito eh. Ekonomista eh. Ekonomista ito. Siyempre, ikaw naman na estudyante, makikinig ka. Ano? Hindi mo pwedeng pasubalian ito eh, kasi exact science ito eh. Marginal utility. Sasabihin ni Jen, alam mo kanya, itong prinsipyong ito, kahit na gaano karami ang input na gagawin mo to produce one quantity of input, at that one point, sabi niya, hanggang doon ka lang. Hindi ka na makakapag-produce pa ng mas marami. So, yun ang point of marginal utility. Paano mo lalabanan yun? Para mong nilabanan ng gravity. Kinontra mo yung gravity. Ngayon, halimbawa, pinag-uusapan, ito po yung rules eh. Hindi ba? Mahihirapan po tayo kung halimbawa hindi po natin kikilalanin yung distinction po ng pinag-uusapan natin ngayon. Nagmumula po yung pinagtatalunan natin doon sa Section 24 at saka yung kaiba yung Section 136 ng ating rules sa Senado. Ngayon po, kaya ko pa pinipilit na mamagitan. Ito po kasing 136, second paragraph, ito po ay special provision. Ayan. Bakit po sa special provision? Ito po mismo ay tumutukoy dun sa paraan kung paano yung rules ay ating maamyendahan. Diretso po yun. Ito namang Section 24 po. Samot-samot po ito. Samot-sari po ito. Lahat na yun. So sa prinsipyo po ng batas, palagi pong nangingibabaw yung special provision over the general law. Kasi specific po yun. General provision. So sabi ko, alam po ninyo, mahihirapan po tayo kung hindi po nyo kikilalanin yon distinction na yon. Lalong na kung wala po kayong background sa batas. May nasaktan. Kasi lumalala na kasi yung pag-uusap, kaya ako namamagitan eh. Hindi ko raw dapat sabihin nyo kasi parang anong tawag doon? Pangungutya daw ata yun eh. Parang pagmamaliit sa kanila. Parang nauwi sa pangungutya o pagmamaliit. Hindi po. Sabi ko, wag po kayong magkukonklud ng ganyan. Ang pinag-uusapan po nito ay dahil po sa paglalaban ng dalawang provision. Kaya kailangan pong malinawan natin ito. Ngayon, kaya ko ipinasok yun, kailangan makilala ninyo, meron po kasing legalidad dito eh. Papasok po dito yung prinsipyo ng batas. Lahat po ng abogado alam yun eh. So, sana makilala nila yun. Di, ang naging katwiran, Sen, hindi, teka lang, Sen. Bago lang kayo dito eh. Ako 10 taon na ako dito, 20 taon na ako rito eh.
Sana kung naging 20-40 taong ka na riyan, naintindihan mo naman sana. Opo na. Hindi ka naman kailangang maging abogado para magkaroon ka ng sapat na karanasan para intindihin mo yung dalawang nag-uumpugan na provision. At some point in time, dapat i-reconcile mo yung dalawa na yun. Oho. Kasi kung halimbawa, matagal na sila doon, o dapat alam niya na merong journal number 75 ng Senado. Journal 75. Oo, ito ay may petsang May 21, 2018. Ano okay. sinasabi niya? So matagal na, 2018 pa po ito, sir. 17th Congress ito. Oho. Dito sinabi mismo, Opo. dating Senate President Tito Soto, na ngayon ay dating Senate President din, So nung time na yan, ginamit President niya po yung siya. Section 136 eh. Okay. Bagamat walang report na nanggaling sa Committee on Rules. Ni-refer din sa Committee on Rules eh. Pero sabi niya gano'n, kinakailangang manaig yung motion. Pwede ko bang malaman ngayon kung may kukumit nating i-take up ngayon? Hindi i-take up pala. I-adapt na kagad. Walang discussion sa plenary. Adoption na. Hindi kagaya nung sa amin, nung i-propose ko yon May 11. Opo. Inulit ko nung, ano ba yung nakarang araw na yun bago sila mag-walk? Nung pag-walk up na yun, Kuya Benny, anong araw yun? Kahapon ho yun, di ba? Kahapon yung walk out. Kahapon lang po. Ano nga din kahapon? Kahapon ay Martes. Baka Nung Lunes akala po. nila hindi tayo live. Nung Lunes. Nung Lunes po. 26 po. Lunes, 25. Kahapon po, 26. Oo, 26. Lunes po, 25 kahapon. Oo, Nung di ba? Lunes. Opo. Nung Lunes. Oo. So May 11 ko pang inano yun, pinropose yung amendment. 14 days ago. So 14 days ago. Yes po. Samantalang ang sinasabi nung 136, isang araw lang eh. Opo. Ngayon, inulit ko lang kasi pinaulit sa akin ni SP Alan. So nung tumayo ako, sabi ko, Madam President, may I reiterate the previous motion? So inulit ko lang. So nagtataka sila ngayon, teka muna kanya, wala namang rules eh, ganito, ganyan. Wala pa po kasi dahil hindi pa formalize, hindi pa organize ang Committee on Rules. Hindi pa nabubuo yung Committee on Rules, wala pang members, etc. Sabi ni SP Alan, kaya po ang aking sinasabi ngayon ay mino-motion ko na ito i-take up na natin sa floor, Sa plenaryo, sa buong imbes na sa committee level. Yan. Kuya Benny, sa palagay mo ba may masama dun sa motion na yun ng SP President? Well, basically wala, no? Dahil motion nga yun eh. Kumbaga, syempre, lagay na lang natin sa layman's term, majority. Majority wins. Kung sino yung majority, yun ang masusunod. Kung Yun yung na. ba ay pag-uusapan, no? Hindi. Oo. Ang nakita natin kahapon, parang hindi yata gano'n na nangyari. Kasi kaya minabuti ng majority na i-take up na lang sa plenary dahil nga wala pang formal organization ang mga committees. Kasama na dyan yung Committee on Rules. Ngayon, ang kanilang sentimiento, nung namang inunang i-propose yan, sinabi i-refer sa Committee on Rules. Yes po. Yun ang pinupunto. Oo nga, sabi namin. Kaya lang dahil hindi pa nga Hindi pa nga nabubuo. organize. Wala pa. Okay. Mas mabuti, kaya kung mino-motion, sabi ni SP Alan, Opo. na i-take up na lang natin ngayon on the floor. This is the motion. Yan. O ngayon, ayaw nila. Ayun, debate rito, debate. Hindi. Sinasabi sa Section 24, ganito, kinakailangan ganyan. Ayun, doon na po nagsimula. Ngayon, sinabi ni Alan ngayon, in-invoke niya yung 136. Ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya naman ako nag-intervene. Sandali po ako ganito. Mariresolve ba natin dito kung kikilalanin po natin ang distinction ng dalawang provision. Doon nagsimula yon. So sabi ko, without meaning anything. Sabi ko, yun ang aking sinabi, without meaning anything here.
medyo mahihirapan po tayo kung wala pong legal background talaga. Nako, yun na. Oo. So akala nila may pangmamaliit, may pangungutya. Hindi po. Maliwanag po yung sinabi ko. Ang tagal na po ng pagtatalo eh. Oho. Ang possible na solusyon lang doon, kilalanin po natin ang distinction nung dalawang provision para wala na pong pagtatalo. Ano ho bang importansya, Sen? Yung punto na yon, kung ang isang tao ay merong sapat na kabatiran sa aspetong legal, yung binabanggit po yung pinapaliwanag yung kaibahan ng dalawang yon. Kasi meron siyang background na legal o kaya Opo. mapagbasa siya Opo. na alam niya na yung special provision will always prevail over a general Ayun, law. special provision po yun, no? Kakalimutan niya Opo. yung debate sa Section 24. Papayag siya na gamitin namin yung 136. Oho. Yung Section 136, pinapayagan naming i-amend. Ayun. Oo, i-amend. Gamit yon na hindi naman gagaling sa committee. Opo. So, di maliwanag na sana. Kaya lang, ang problema namin, bakit ayaw nila na i-take up namin on the floor? Oho. Samantalang, ang plenary, Jen, ay supreme. Opo. Siya yung ibabaw ng lahat. Higit na kasi lahat na yun eh. Kahit na pagsama-samahin namin ang kapangyarihan ng lahat ng committee sa Senado, hindi pa rin sila po pwede kung plenary ang magsasalita. Buong Senado po kasi pag Ang plenaryo. totoo nun, Kuya Benny, alam mo rin to, pwede namin i-suspend nga yung rules eh. Pag sinabi ng plenary, pag pumayag kami lahat eh. Oho. Yun ang hindi nila makuha masyado. So, pumayag na kayo kanyang, i-discuss lang natin, i-take up lang natin. Ayaw nila. Oho. Bakit daw nagmamadali? O, may nagsabi ng railroading dito. Oo nga. Para daw sinasakal nyo raw sila. Ano? Mayroon pa iba na parang meron ba kayong gustong habulin na kaya nyo gusto pagpasyahan ka agad dyan? Yun nga, yun ang medyo nakakalungkot doon, Jen. Kung ano-ano ng mga senaryo ang sinabi, samantalang pwede naman nilang kilalanin, ang plenary is in perfect position Oho. to take it up on the floor. Ayun. Ngayon, kung ayaw po ninyo kanya, pagbutuhin natin. Ganito kasi, so nag-motion si SP Cayetano. Alan, opo. Sabi niya, Madam President, sabi niya kasi ang nakatayo doon, kung siya yung nasa baba, Senadora Loren. Pro tempore. Pro tempore. Opo. Madam President, sabi niya, I move that we take up the motion of Senator Marcoleta on the floor. As a matter of fact, he is ready to defend it. Yes. Ngayon, dapat merong mag-object. Hindi yung salitaan ng salitaan. Objection. Kapag merong sasabihin ngayon ng presiding officer, okay, there is a motion to take up the motion of Senator Marcoleta right now, this afternoon, and there is objection, Oho. we divide the House. So, magbubutuhan kami. Yun ang kasi yun ang mekanismo eh. Yes po. Demokrasya talaga, wala kang magagawa. Hindi naman kami pwedeng patagalan ng debate. At one point, kailangan naming i-resolve yung issue. So magbubutuhan. Alam nila na minority sila. Opo. So wala silang tigil kung hindi banat ng banat para hindi namin mapag-usapan on the floor. Ano ang problema? Ba't ayun yung pag-usapan? Pag-uusapan pa lang eh. Pagdidebatihan pa lang. Pagdidebatihan pa lang, hindi pa naman namin ina-adapt. Aaprobahan. Hindi Yes. kagaya nung ginawa ni Tito Sen, at sinasabi ko, Journal 75, Noong 2018. wala nang pagtatalo, in-adapt kagad eh. Oho. Mas madali nga yung ginawa niya. So sabi ko nga, binabanggit nila kasi na matagal na sila sa Kongreso, matagal na sila sa Senado. Opo. Ba't nakalimutan nila yung Journal number 25? Kamakailan lang naman ito, 2018. Di pa masyado ano ito. Opo, Eh. okay. Dito, walang debate ito, Kuya Bene. Oho. In-adapt ka agad. Yung motion. O, mas maganda yung sa amin, pagdidebatihan pa bago i-adapt. Liwanagin Ang tanong natin sa yung punto na yun ha. Ang iminotion po ni si SP Soto, pagdebatihan yung... Hindi si Soto, si... SP Alan pala. SP Alan, sorry. SP Alan, pagdebatihan, hindi po agad i-adapt Hindi, yung panukala. hindi. Ayun, oho. Kasi akala nila, para bagang kapag Hindi, nanalo sila sa botohan, Alam nila yung motion. ganun Kaya mo lang, ba? bakit daw pagdidebatihan sa plenary, gayong meron namang, ba't hindi sa committee? Ini-refer dapat hindi sa ba committee nila alam, rules? ang committee, mas makapangyarihan, ang plenary, mas makapangyarihan sa committee. Oho. Bakit hindi nyo kilalanin yun? Ito simpleng, prinsipyo ng batas ito. Ang totoo niyan, parliamentary practice lang ito dyan eh. Opo. Parliamentary practice. Pumayag kayong maging kasama sa Senado. Oho. Alam ninyo dapat ano yung mga basic rules
of Yes po. parliamentary procedures. Wag na yung pangbatas talaga. Parliamentary procedures na lang. Basahin mo yun. Napaka-basic nun. The plenary governs over all committees. So pag merong nag-mention, can we take it up on the floor? Merong nag-object. Division of the House. Para ngayon, pag nanalo kami, okay. Sino po ang unang mag-interpolate? Let's now Move on take na it yun. up. Move on na. Gugulong na yun. Well, ang inyong po lingkod ay dating nag-cover sa Senado. No? Ang napapansin po natin, mukhang nawawala na yung pagiging statesman ng ating mga mambabatas sa kasalukuyan dahil sa mga nangyayaring sitwasyon. Ano ba sa tingin nyo yung maganda nating gawin para once and for all makamove on ng Senado at magkaroon ng magandang, alam nyo, talagang fast deteriorating yung imahe ng Senado sa kasalukuyan dahil sa mga nangyayaring ito. Tito Sen. Alam mo, maganda yung tanong mo, Kuya Benny, pero aaminin ko sa iyo, napakahirap sagutin yan. Kasi maraming dapat na i-adjust para lamang makamit natin yung sinasabi mo na kinakailangan magkaroon naman ng pagkakaunawaan ng lahat ng miyembro para sa ganun, maisulong naman ninyo yung mga panukalang batas na kailangan ng bansa natin. Pero paano ninyo gagawin yan kung ganyan ang kalagayan ninyo? Yun ang tanong niya. Yes po. Tama naman yun. Pero sabi ko nga sa iyo, ang daming gagawing adjustment. Kasi yung nangyari noon, bago pa ito, yung nakarang araw, parang yung dinata, di ko alam, nalilito na ako sa Lunes yata yun. Opo. Kailan nag-privilege speech si Senator Amy? Lunes po. Lunes. Lunes naman Opo, ata. Lunes. Nag-privilege speech siya, may isinama siyang mga audio visuals. Yes, video presentations po. Na video ABP. presentation na talagang ikinagalit lahat doon, ganun-ganun. Yun, nakadikit yun doon sa naunang manifestation ni Senator Riza. Karugtong ho ba yun? Magkarugtong yun. Yun ang nagmula kaya tumayo yung isa na kinalunisan. Yes po. Hindi pa nga tapos yun eh. Dapat may interpellation doon. Isa nga ako sa mag-interpellate doon. Kaya lang nakiusap siya na mag-deliver ng privilege speech considering kanya na may connection doon. Kasi ang pinag-uusapan, yung tanong ni Kuya Benny, bakit nagkaganyan ang Senado? Ayan, oo. Kasi yung privilege speech niya kasi, kayo naman ang nauna kanya, ito yung mga ganito. Pinasinag niya yung sinabi ni Senator Riza, na as far as I'm concerned, habang kanya nandyan si mga Duterte, they are, hindi ba? They are the clear and present danger. So, nung tinanong ko naman, so, yung baka ako gusto niyong alisin? Hindi naman sila kumikibo. Ayun na nga, kasi stand nila yun eh. Yung pinasinag ako nang ako'y naimbita sa isang istasyon, tinatanong ako, sabi niya, Sen, may connection po ba yung takeover ninyo doon sa impeachment? Sa palagay ko, wala naman, sabi ko, dahil alam naman nila, 12 kami. So kahit hindi kami mag-coup. Kung hindi namin alam kung anong direction ito, kako, pero pwede namin idikta kung saan ang swing ng ng impeachment. So gusto ko sabihin, with 12 on our side, alam na ninyo kung anong magiging direction. Diba? So, bakit nyo sasabing may connection doon? Di ba? O, ibig nyo sabihin ka ako, yung opinion ko na yun, tatanggalin nyo? Masama ba ka ako yung nagbigay ako? Kayo naman ka ako. Halos araw-araw kung ano pinagsasabi nyo rin sa television, sa dyaryo. Di ba? Tapos, sabi ko, ito, pwede ko ba akong sagutin ngayon kung bakit nagkaganito tayo? Bakit ba ganyan nung nangyari ngayon sa Senado? Inisa-isa ko, sabi ko, Kuya Benny, sabi ko, unang-una, kaya nagkaganito ang Senado, kauna-unahan na, nilustay natin ang halos 9 na buwan. Ang mga tao naghihintay ng kasagutan kung anong nangyari sa pera nila na ninakaw sa tanghaling tapat. The 1 trillion scandal in flood control projects. Ano ang ating may dadahilan sa tao na sa loob ng 9 na buwang singkad ni isang pagdinig ay wala kayong ginawa? Basahin ninyo social media. Maring ang mainstream media hindi nire-reflect ang katotohanan nito. Pero social media, wala nang katiwa-tiwala sa atin ang dahil doon. Dahil pinipilit ng chairman, sabi ko, na hindi siya magpapatuloy ng pagdinig hanggat hindi kami pumipirma sa partial report. Kuya Benny, ikaw ba naging undersecretary ka?
binigyan ka ng isang director mo na pinapipirma niya, ay pinagagawa mo niya, ito po yung report ko, sir. Pakipirmahan niyo po. Partial pa lang po ito. Nakita mo, Kuya Ben? Anong klaseng report ito? Kalahati lang. Ano ipipirmahan ko rito? Sir, ito pa lang hindi, ayusin mo muna. Mahirap na ako. Baka mamaya, pinirmahan ko yan. Pagkatapos, yung palang kalahati, inconsistent pala dito sa kalahating ito, yung nakapirma na ako dyan. Anong sasabihin mo? But hindi po ba yung pagpumirma kay, di ba, parang affidavit yan eh. Bawat pahina, pipirmahan mo. Di ba ganon? Kalahati pa lang yung report, pinapipirma na sa'yo. Pero bawat pahina po, pipirmahan, hindi po. O yung huli lang. Yung huli lang ang pipirmahan mo kasi pati yung pagkakabigay sa amin hindi naman hard copy. Binigyan lang kami ng... Soft copy. Hindi soft copy, link USB. lang. Link pala. Binigyan kami ng link. Kami ang magpiprint. Ngayon, ang nakakapagduda ron, wala namang instruction kung kanino galing ito at anong gagawin namin. Ang gusto nila, basahin namin. Pagkatapos, kung pumayag kami, ibibigay nila yung last page. Doon kami pipirma. Paano kung pinalitan yung mga ilang pahina doon na nakapirma lang ako doon sa ano? Hindi naman binigay sa iyo yung... At saka, Kuya Benny, partial pa nga lang eh. Hindi pa yung buong report. O, pag gagawin ng bang kondisyon, ano sinabi ng tao ngayon? Nagalit ang tao. So, doon nagsimula ang kawalan ng pagtitiwala. Pagkatapos, ano pa? Ngayon lang nangyari. Isip-isipin mo, senador ng ating bansa, hinabol ng NBI. Hinabol ng NBI. Lawit ang dila ni Senator Bato nung makarating sa session hall. Nangyari na ba sa kasaysayan ng Senado, hinabol mo yung Senador? Huhulihin, dadakpin. Talagang lawit ang dila ng tao. First time in the history. Ng Senado po yun. Pangalawa yun. Paano hindi babagsak ang dignidad ng Senado? Pagkatapos, yung isang miyembro ng USA, ito yung Sergeant Arms namin. Pinagsusuntok nila, pinagtatadyakan ng NBI hanggang sa na-hospital yung tao. Meron ba nagsalita sa minority na mali ang ginagawa ninyo ganyan? Mali ang ginawa ninyong paghuli kay Senator, hindi dito sa premises natin. Meron ba nagsabi isa man sa kanila? Jen, Kuya? Wala. Tahimik po eh. Ito pa, inadmit ni Tito Sen. Bago dumating doon ang NBI, nakipag-coordinate sa kanya. Alas 7:22 pa yata. Doon nakita ko sa timestamp eh. Nandun na yung NBI, nakapwesto na ron. So maaga pa lang, nagmerienda pa ron doon sa opisina. Ngayon, nakipag-coordinate sila sa USA kung paano ang gagawin nila na nakaamba sila na dakpin. Ewan ko paano nila nalaman na darating nung araw na yun si Senator Bato. Kuya Benny, naging undersecretary ka ng DNR, naging administrator ka pa ng NIA. Kung nari ikaw ang Senate President, papayag ka ba na isa sa kasama mo doon sa mismong premises ng Senado, doon sa ulihin? Papayag ka? Well, kung buong legal yung papel, no? Buong legal yung papel, gagawang magpapacilitate ako ng magandang pagkaka-aresto. Pero doon sa hindi malapastangan. Hindi, pero sa Senado? Hindi, wag malapastangan yung gusali ng Senado. Kasi kailangan ipilit pa rin natin yung separation of function ng executive at legislative. Kaya nga, executive sila, di ba? Di ba may pagkakapantay-pantay ang tatlong bahagi ng ating, sa tatlong sangay ng ating pamahalaan. Bilang ikaw ang ama ng Senado. Senate President, Unang-una, yun lamang warrant of arrest na ang magsisilbi ay si Antonio Trillanes. Hindi mo ba i-verify si Trillanes ba sheriff ng ICC? Siya ba ay nagtatrabaho sa Interpol? Siguro magdududa ka na nun eh. At teka muna, wag niyong gagawin dito. Unang-una, yung warrant of arrest, hindi pala dito sa ating bansa. Wala akong kinalamanan sa jurisdiction ng ICC. Ang tanging kinikilala ko ngayon yung ating judicial system. Kung ano man ang binabalak nyo, gawin ninyo pero sa labas ng Senado. Huwag po dito, utang na loob. Nakipag-coordinate kayo sa Senate President, kaya po ang nangyari, nasakripisyo yun pong dignidad ng Senado. Nagtatanong po kasi kayo eh.
Kung bakit nagkagano'n. Bakit tayo nagkaganito? Hindi po ba nyo alam ang sagot? Kayo po dapat ang unang nakakalam ng sagot eh. Pinayagan po ninyo ito eh. Oho. Kasi, Kuya Benny, kaya naman nila pinayagan, additional safety factor sa kanila. Kasi nga, kung makakarating si Bato, makakaboto siya sa araw na yon. Oho. Makakaboto ng leadership ng Senate President. Ito pa, sabi niya. Sabi nung isa doon, sabi ni Ping, alam mo kaya napalitan si Senate President Soto. Senate President Soto. Kasi hindi siya marunong mag-alaga eh. Hindi kagaya ni Senator Chis. Sino ba dapat alagaan? Yung miyembro ng Yung Senado? miyembro. Ganun ho ba? Kami, kasi ang pag-aalaga namin kasi ay yung kung ano lang yung tama. Kasi si Senator Chis, sabi niya, mayroong 142 billion. Ba? Kuya Matindi, Benny, no? pagka ganun narinig mo, member ka ng Senado, Medyo mabigat yun. Oho. ano na, ang gigmasa sa loobin mo naman. Mabigat na paratang ho yun. Para So para bang kami, mamubudbud ng pera kaya si Chis. pala kami tuwan-tuwa kay SP Chis SP Escudero. Chis. Dati. sapagkat nabibiyayaan kami ng material na bagay. Isipin mo naman itong klaseng paratang na ito. Oho. Kapwa niya senador po yun, ha? Oh. Paano kami ngayon? Tanong niya kasi kanina, mahirap sagutin. Paano? Kaya kailangan ang mga tao ay kilalanin po yung katwiran dito. Bakit sila maglalagay? Ba't sila magpaparatang ng ganon sa social media, sa mainstream media? Dahil hindi raw marunong mag-alaga si Soto. Kaya Kung ang daw siya pag-uusapan, material na bagay. Masakit yun eh. Masakit yun. Tingnan mo. Ngayon, kanino nagsisimula itong bagay nito? Oho. So, baliktarin natin. Totoo bang mausay mag-alaga si Tito Sen? Maaari. Pero sa panig ko, pwede akong magsabi ngayon. At ito'y alam niya. Personal experience niyo po ito. Personal experience ko to. Okay. Ako mismo ang nakiusap sa kanya. Dalawang pagkakataon na kinausap ko siya bilang Senate President. Kasi ako naman, pag lumapit ako sa tao, ang alam ko ito'y makakabuti sa atin. Tama po Ang yun. pagpunta ko sa kanya, dahil yung unang pagdinig ni ni Ping sa Blue Ribbon, nagkaroon na kami kaagad ng hindi pagkakaunawaan sa ilang bagay. Tatlong bagay ang binanggit ko sa kanya. Una, sana Mr. Chairman, huwag ka nagpapa-interview na kung saan ay may pinapanigan ka sa mga respondents natin. Dapat maging objective ka para sa ganon, yung impartiality ng ginagawa natin ay hindi nila questionin. Opo. Tama naman po yun. Oho. Nagalit siya. Sabi niya, opinion ko to eh. This is my perspective. Sabi niya, tapos pinukpok niya kagad, hindi niya ako pinaraan. Ang isa pa, sana dapat sabihin ko sana, bakit ka pumupunta sa DOJ at saka sa ICI? Ano bang relasyon ng Blue Ribbon Committee? Bakit nakikipag ka sa executive? So lahat ng gagawin mo, hindi namin alam, hindi ka ako maganda 'yon. Yun naman, Pagkatapos, meron ako sinasabing prejudicial question. Aba, inano niya ako. Hindi ba niya alam bilang abogado, ang ibig sabihin ng prejudicial question ay ganito. Yung ba technical na meaning ng prejudicial question na ginano niya, para bang pinamumukha niya sa akin, ito abogado ka pero gumagamit ka ng isang phrase na hindi mo naintindihan. Alam mo, ginamit ko lang yun sa ordinary meaning. Ibig ko sabihin, itong mga ito, nape-prejudice yung ating yung ating ginagawa. Nagiging bias ka rito eh. Ngayon, yun ang unang pagkakataon na pinuntahan ko si SP Soto na SP Soto. Sabi ko, Mr. President, sana kung ma-advisean mo yun na, alam mo na, yung bata mo. Sige, sabi niya, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Makalipas ang ilang buwan, ayun, nag-splice siya ng video kung ano-anong pinagagawa niya para palitawin niya na meron akong sinabi na sinusurrender ko ang parte ng ating Philippine territory. Hindi lalong bumigat, pinuntahan ko uli. Okay. Mr. Senate President, parang hindi mo yata siya nasabihan, lalong lumala, sabi ko. Ayan mo kanya, hanin ko na ngayon, sabi niya. Wala rin nangyari. Wala rin nangyari. Hanggang ngayon nagsasalita. Punta ng punta sa media,
Lahat sinasabi para lang lait-laitin ako at may ibang kasama ko. So sa tanong ni Kuya Benny, Ba't Kuya Benny, nagkaganito? talagang napakahirap sagutin. Kasi kailangan lahat magkaroon ng adjustment. Wag ganito. Oho. Pero sa ganitong sitwasyon po ba, ano yung pinakamagandang maging aksyon din nung minorya? Para once and for all, makamove on na po tayo at para mapakita naman sa taong bayan na yung kapakanan talaga nila ang iniisip nating lahat. Sana pumayag silang pag-usapan namin sa plenaryo, yung proposal na hindi naman kami lang ang makikinabang, lahat naman ng miyembro eh. Oho. Hindi pa nga namin napag-uusapan, ano bang balak nyo rito? Ano ba itong sinasabing mga katwiran na ito? Opo. At para sana maipaliwanag namin. Sinabi nila kagad eh. O kaya ba kayo nagmamadali dahil alam na nakalagay sa dyaryo, ilan sa inyo uulihin? Nakakita ka ba naman ng ganun? Di nakapagsalita ngayon si SP Alan. So kapag kami nagsimula bang mag-imbestiga ng Blue Ribbon, Nabanggit din ang pangalan mo eh. hindi ka rin papayag, sabihin mo nagmamadali kami dahil sa nabanggit ang pangalan mo. Isipin mo, nagkakaganito na kami. Oho. Dapat hindi nga ganun eh. Pagdebatihan namin. Ituloy ko yung pag-aalaga. Yes po. Nagpadala ng subpoena do sa Steco mga sa Sandigan Bayan. Para po ito Para sa... kunin yung SALN ko. Naiwan ko kung yung sa kanila binigay. Palagay ko kulang ang opo. kinunan. Oho, So gusto kong itanong sa kanila, tayo ba lahat kinunan ng SALN? Alam po ba ninyo ang proseso kung paano magre-respond sa ganitong klaseng kahilingan ng Sandigan Bayan? Oho. May rules po ba ang Senado doon? Alam ba? kinuha ng Senado? Tinanong ko yung ano, Opo. sabi ko doon sa dating sekretary ng Senado, Dong, sabi ko, si Dong Dong Mendoza. Dong, Yes, sabi boss. ko, Oo. sana mag-reply ka dito sa paraan ng ating tuntunin. May tuntunin tayo. Sabi niya, Sir, wala naman po tayong tuntunin. Hindi, teka muna, bago ka pa lang eh. Oho. Magtanong ka sa mga, sa mga staff mo. O kaya mamaya ka ako, pagkatapos ng lunch natin, pupuntahan kita. Yun ang ginawa ko. Dala-dala ko yung... So may talagang rules. Opo. Merong procedural report. Alam mo kung sino ang nakapirma sa procedural report, kung paano itatrato ang mga SALN namin at kung sino yung nag-access sa mga SALN. Alam mo kung sino nakapirma? Sino po? Si Tito Sen. Senate President nung time na yon. President siya ng Senate. Okay. Opo. Procedural report 2019. Oho. Ang nakalagay doon, lahat ng nagre-request ng SALN, magbibigay ka lang summary. Ayun, oho. Binigyan ko silang pareho ng sulat Opo. para ipakita ko sa kanila, ito po yung tuntunin natin. Ayun. Hindi ko naman sinabi baka hindi po nyo. Basta sinabi ko lang para magkaintindihan, ito po yung tuntunin. So alam ko po, dapat isinalig nila sa tuntunin ang lahat ng kanilang gagawin. Tama, opo. Bakit na ako yung SALN ko ng ganun-ganun? Oho. Ngayon, ang ikalawang tanong, lahat po ba kami kinuna ng SALN? O ako lang? Ito ba pag-aalaga, Kuya Benny? Ikaw, may anak ka rin. Aba, dapat Hindi naman pwedeng hindi ka parehas tumrato sa... Oho. Kaya ko lang nasasabi. Sa makatid, pag-aalaga daw. Oho. Pero sa panig ko, inalagaan ba ako? Hindi naman ako nagpapaalaga na parang special child naman ako, Kuya Benny. Hindi. Parehas lang. Bilang ama din ako eh. Tama po kayo. Oho. Hindi ka pwedeng magkaroon ng paborito, pareho ang trato mo sa mga anak mo. Asan ang pag-aalaga? Yung kanilang insinuation, mabigat, Kuya Benny. Hindi kagaya ng pag-aalaga dahil meron siyang 142 billion pesos. Na ang pinatutungkulan daw nung time na yon ay si SP Chis Escudero. Oho. Pagkatapos mag-walkout ka. Oho. Ano ba to? Bakit kayo mag-walkout? Mamaya, tuloy na natin yan sa inyo. Puntuhan na natin yung walkout na yan. Ano ha? Meron naman tayo ilang mga mahalagang paalala. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors.
PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-clock na po. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold po, naku, napakababa ng presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. Meron din pong Pure Gold mobile app para sa mga ayaw pong lumabas. Pwede na po kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold mobile. At mahigit 50 taon nang nagdadal ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa po ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Yan po ang Salem Bed, hari ng tibay. Ito pa po isa ha. Nini Beauty Essentials for Beauty Cosmetic and Personal Care. Nini Indulge Series, Refresh, Soothe, Protect. Nini Magic Lip Glow, Nini Sunblock for Kids and Adult, Nini Sunscreen with SPG 50, King's Herbal Growing Glory Shampoo, King's Herbal Deo Cream, King's Herbal Intimate Wash for men and women, naturally beautiful, naturally clean, the power of nature for your skin. Dream. Be young. Be Nini, your best partner in beauty, health, and wellness. Nini Beauty Essentials. Mabibili po ito sa REH Center Office, San Fernando, Pampanga, REH Caloocan Satellite Office, at REH Kings Empire Corporation branches nationwide. Meron din po sa mga online store sa pamamagitan po ng TikTok, Shopee, at Lazada. Salamat po kay Ate Sam Garcia at siyempre po sa Ray Herrera. Yan. Pwede ba bumati muna tayo? Oh, bati muna tayo. Pampa-relax ng konti. Happy anniversary, happy wedding anniversary kay Carico Melgar. Yan, sa June 1 po ito, bumabati po si Arman Angeles ng Quezon Province. Yan. At nanonood po si past District Governor ng Lions District 30182, Rosana Rosa Tillana, at First Gentleman Noy. At sinasabi niya, seryoso ka ngayon, Kuya Benny. Siyempre, nanditong kagalang-galang nating Senador Dante Marcoleta. At kaya kailangan matikas. Ayan. Di ba? Sen, kayo naman po. Alam Kayo ko, po. ibabatiin din kayo. Ito matagal na ito eh. Nakakalimutan ko. Pero nakahabol din. Nagpapabati po yung distrito ng Agusan del Sur. Ang taga-Agusan, kamusta po? Nagdiwang ng 44th anniversary noong Mayo 8.
So nagdaan. Pero May 8 pa pala. sabi nga nila, huli man daw at magaling. Habol pa rin yan. 44th anniversary pa rin. Yeah. At sa Agusan del Sur. tagapangasiwa ng distrito, si Ka Felix Villabrile Jr. Yan, opo. At ang kanyang pangalawang tagapangasiwa, Hernani Agyas. At sa lahat po ng kawani ng distrito. Yan. Ganon din sa lokal ng EGM. Lokal ito ng distrito ng Agusan del Sur. Hindi po sa Rizal. Hindi, Akala ko hindi. po. Meron sa Rizal, pero meron sa Agusan del Yes po, Sur. alam ko may Rizal EGM. Ito na 49th anniversary noong December 15. Opo. Sa December 15 pa pala. Napaka-advance naman ito. Opo. Advance to be recognized. Yes po. 49th kasi tanda mo naman pala itong pagkakatatag ng lokal na ito. Ano? Apakaaga bumati, Ang destinado, no? Ka Eranio Ramos. Yan. At binabati rin lahat ng mga pamunuan ng lokal. Yan. Ayan. Binabati ko naman po ang, sabi niya Jen, pakibati po, Ka Rowena Martinez ng Kalsadang Bayu, Pampanga North, Kalsadang Bayu. Galing po kay Ian Almario ng nabanggit pong distrito. Ayan. Alam mo yung Kalsadang Bayu? Hindi po... Kapampangan yun. Yes po. New Street. Ganun. New Street po sa Tagalog. Bayu. New. Ayun. Batiin na rin natin si Barangay Bayo. Chairman Dick Ching na nanonood lagi sa atin. Yan. Magandang hapon po. Pakibati rin daw po ng happy watching kina Ka Esmer, Ka Paul at Lucas Bustamante. Nanonood po sila ngayon. At kay Ka AB Gian Bustamante ng Malilipot Albay. Yeah. Magpakalakas po siya. Ayan. Binabati po kayo ni Ate Agnes. Yumol. Ito. Ayan. Ito, bumabati naman si Alberto Nase ng magandang hapon sa tatlong gwapo. Ayan. Alberto. Nase. Albert Nase. Ito kasama natin sa Bolcadas. Yan. Iba naman yung nasi. Kanin naman po yun. Ano? Nasi naman Hindi, yun. Akala ko kinuha niya kay Gamal Abdel Nasser. President ng Egypt naman yun. Opo. At saka yung nasi, kamuntik ng nasi. Yung nasi, kanin talaga. Kanin talaga. Happy birthday po kay Ka Edna May Mendoza mula po sa Marseille, France. Lagi po nakasubaybay sa inyo at lagi po nag-aabang ng palatuntunan. At happy birthday po kay Kalani Naungayan ng from Valen family. Ayan. Happy birthday po kay Ron J. Daprosa ng Tandang Sora Central at pagbati din po sa Ka-Arman de la Cruz sa SFM Panginay, Bulacan South. Maligayang kaarawan po at happy viewing po sa inyong buong pamilya. Happy it is second birthday naman kay Madam Carmen Cruz dyan po sa Camp Macario, Sakay. Ayan. Binabati ko po ng maligayang kaarawan ng aming mahal na tagapangasiwa sa Bataan, Kuya Eric Chulvo. Pagbati po mula kay Dale Amor Ramirez. Ayan. Ano siya? O1 sa Bataan po. Bataan. Eric Chulvo? Opo. Oho. Nandun na pala siya, no? Oho. Kilala niyo po ang Ka Eric? Maghinati na ata ngayon ng Bataan. Oho. Nung bata-bata siya. Oho. Palagi ko matanda na siya ngayon. Minsan makita natin ng personal. Saan puntahan na natin? Ito bang nangyaring, sa inyo pong paningin lang, personal nyo muna, sa inyo pong pagtingin kumbaga, hindi nakaplano, biglaan ba yung nangyari walk out kahapon? Ako sa palagay ko, premeditated yun eh. Oh, ganun ho ba? Kasi wala namang masama dun sa motion ng aming SP, Alan, dahil ang sabi niya, i-take up na natin sa floor. Opo. Ang kanilang pinagsisintimientuhan, i-take up sa committee dahil doon ni-refer. Hindi pa nga organize ang committee. So paano mo i-refer? Sabi nila, hindi pa organize. Sino nag-refer? Kaya nga, may motion nga na i-take up. Sa kabati rin lang po ng ating mga kabati. Kasi kami po, mga pangkarano, hindi naman naintindihan yung rules ng Una, hindi naman natin alam yung rules ng Senado. Pag sinabi pong i-take up sa floor, ano pong mangyayari? Ano pong gagawin? Pag didebatihan namin sa floor, kaming lahat. Yung may kontra at saka isang ayon, so magdidebate po muna kayo. Magdidebate muna. Pagkatapos ng debate, merong magmo-motion to adopt. Okay, iba po yung i-adapt.
Iba po, Kasi yung adoption. ayada po yung motion niya, di po ba? Ano po ba yung motion niyo muna? Teka lang muna, Sen. Yung motion ko nga is to introduce a particular amendment on Section 41. Opo. Na ito yung mangyayari. Na Opo. ang isang senador sa isang mahigpit na o ibang mga kaso o rason Opo. ay pwede siyang humalo, mag-participate o bumoto sa mga ginagawa namin sa plenaryo o sa komite sa pamagitan ng teleconferencing o video conferencing opo. o anumang gamit na digital or remote. Yes. Ganyan. So pag-participate siya, maaari kung saan man siya naroon, pwede siya mag-participate. Ayun naman, hindi lang naman para sa majority. Opo. Lahat po kayo makikinabang. Halimbawa, yung isa sa kanila, hindi naman, huwag namang mangyari. Kunyari, nasa ospital. Ayan, pero opo. gusto niya, dahil bill niya yun, halimbawa, gusto niya kahit papano, marinig ang kanyang sasabihin. Pwede. Kasi ang physical presence niya, wala eh. So hindi pwede siya makakadalo ng Senado. pwede siyang mag-zoom kung gusto niya. O kaya, kahit phone pats lang, o mag-text siya, kaya. So yun ang motion. Applicable sa aming lahat. Kaya lang, ang nakikita nung isa, dahil merong pauhuli na ng ombudsman o ganito, ganyan, kaya nyo ba kayo? Dahil nga napabalita May napabalitang makukulong daw next week na... sabi ko, hindi tayo pwedeng mag-speculate ng ganon. Ngayon, ang ginawa ni SP Alan, kung pwedeng i-take up pagdebatihan na natin sa floor. Ayun. So lahat yun pwedeng pala. tumayo ngayon. Opo. Sige, ipagtanggol mo nga yan. Paano kung ako naman ang magtatanggol Kayo doon. Dahil naman ang ako naman ang may tatanggol. motion doon. Opo. Ayaw nila. Oho. Ngayon, gusto kong humanap ng isang magandang dahilan. Wala akong mahanap na dahilan kung ba tayo nilang makipagdebate. Bakit ka pumunta ron? Bakit ka nagpaboto na senador? Oho. Ayaw mo bang makipagtalastasan? Ayaw mo bang Bilang senador, yun talagang trabaho niya, di ba? ayaw mo Makipagdebate talaga. ipakita mo yung kaganapan na gusto mong mangyari. Seryoso naman tayo sa ating trabaho. Kung halimbawa may kaiba kang pananaw, edi sabihin mo. Ayun, oho. Paliwanagan ito. Ganun po yung nature ng trabaho ng isang senador. Oho. Hindi po trabaho ng isang senador na pagkatapos mo mag-deliver ng privilege speech na kung ano ang pinagsasabi mo, pag ikaw ay kanyang i-interpellate, tatakbo ka sa opisina mo, pagkatapos pupunta ka sa media. Hindi po ganun ang senador. Dapat doon po sa plenary, parang lahat naka-record. Ayun, oho. Paano marirecord yung pinagsasabi mo ron? Oho. Magpaparatang ka, pagkatapos magpapasaring ka. Hindi po, dito po ito eh. Oho. Pero doon sa punto na para bagang binabanggit niya, hindi kayo magkaintindihan eh kasi iba ang pagkaunawa ng isang senadora, iba rin ang pagkakaintindi niya doon sa rules ninyo na idadagdag amendments na po naman ng rules ito sa na napayagan, kayo nga na binanggit nyo, natalakayin, at kung ano man ang magiging resulta ng talakayan at ng debate, tsaka lamang i-adapt. Pagkatapos na ng katakot-takot na debate, kung gusto nila matapos kami ng alas 12 ng gabi, pagkatapos, pag na-exhaust na lahat, napakinggan na lahat, tsaka lang merong magmo-motion, Madam President or Mr. President, I move to adopt Ayun. the motion. So yun po yung iminotion naman ni SP Cayetano na I-debate lang muna. magdebate muna tayo. Bakit po kinakailangan i-divide ang House? Kasi ayaw nila, may mag-o-object eh. So para makapagsimula kami, let us divide the House. Yun ang parliamentary practice. Ayun. I-divide ang House na Ibig sabihin, magdebate. hindi. Papayagan nyo mag-debate. Pag sinabi ng presiding officer, division of the House. Yan, opo. So, sino ang pabor dun sa pagdebatihan na natin? Taas ang Yun, kamay. opo, yan, O, titaasan na ganyan. Bibilangin ngayon. Nakuha ng may gusto, 10. 10. O, sa panig nila, 8. O, di nanalo, magdebate kami. Majority rule, magdidebate muna. Magdidebate. Ganun yun. Ayun. Pag-uusapan muna. Akala ko pa naman, kaya Pinalalabo nila ngayon kung ano-anong sinasabi nila. Liwanagin po ninyo, tingnan po ninyo yung transcript, pakinggan po ninyo yung motion ni Senator Alan Cayetano. Kaya ako nag-iisip, hanggang kanina, ano kayang mabuting dahilan? O ano kayang dahilan nila? Ba't tayo nilang makipagdebate? Ba't ka nagpaboto na senador? Ayaw mo naman palang makipagdebate.
ba't naman kayo naparatangan ng ad hominem anya yan? Na para bagang minalityo yung kapwa Ano niyo po ba senador? ibig sabihin ng ad hominem na yan? Yung ad hominem, meron kang inaaglahi na kasama mo. Oho. Na imbes na sagutin mo yung issue, binabaling mo sa iba. Wala po akong pinagbabalingan na yun. Sinasabi ko lang, ang distinction po, kilalanin nyo kasi nagtatalo kami, pinipilit nila na mag-concentrate sa Section 24, Opo. in-invoke na nga yung 136. Na swak doon dahil yun ang mismong tumutukoy sa amendment ng rules. Wala nang iba. Ayun. Parang ganito yan yung isa, kung ano-anong halo. Ang dami. Opo. Parang kumbaga sa niluto, Chapso ito. chapso ito. Halo-halo yan. Halukay, di halukay. Opo. Dito, tuyo lang, wala nang iba. Specific po yun. Specific yun. Kaya special provision. Ayun pala Ngayon, ang tawag. pinakikilala ko, sa abogado po kasi, pag binanggit na yung prinsipyo ng batas, yun pong special provision ang mangingibabaw. So wala nang debate dapat. Yun ang gusto ko sabihin. So ayun pala yung punto. Kaya Yun ang punto ko. Ngayon, kung sinasabi nila na ako ang lilibak, hindi. Kaya nga sabi ko kay Senator Risa, wag kayong gagawa ng ganong conclusion. Sinabi ko na kanina, hindi po pang mamali ito. Kailangan pong maglagay lang ng distinction. Ngayon po, aminin po nyo, so hindi po nyo naintindihan ang distinction, wala na po ako magagawa. ayun, kaya pala ito pinakikita sa telebisyon na parang lumapit siya sa inyo eh. Siya lumapit sa akin Opo, Alam mo naman ako, hindi naman ako... Oho. Na parang nagpapaliwanagan kayo sa pangyayaring ito. Oo. Oho. Kasi sinasabi niya, hindi mo dapat sinabi. No, hindi kailangan ko sabihin yun eh. Oo. Nagtatagal tayo sa pagtatalo, pinipilit niyo yung Section 24, in-invoke ni Senate President ang 136. Oo. So doon napunta yung usapin. Ayun. Oho. So, hindi. So, ang nangyari ngayon, ayaw nilang makipagdebate, bigla silang nag-walk out. Ang tanong ko dito, bakit kayo mag-walk out? Oo nga po naman, oh. Ito ba'y... Alam niyo, sa tuntunin namin, pag pwede namin silang pa-aresto para bumalik eh. May ganun ba kayo? Oo, nasa rule namin. Pero hindi na namin ginawa. Siyempre, mabigat po yun. Ano? Oo. Pero nasa rule namin. Kasi alam mo ang ginawa nila, umalis nga sila, nag-walk out. Naiwan si Tito Sen para siyang mag-question ng quorum. Yes. No, tingnan mo, okay. Quorum na. Bakit mo in-invoke whether or not we have a quorum? Alam mong mawawala ang quorum dahil umalis kayo. Ang quorum namin, Kuya Benny, 13. Opo, dapat. 13. So kung meron kung 11 kami noon, Opo. at sila naman ay siyam, Oho. o ilan yun? 20. 20. So, lagpas sa quorum. Yes po. Umalis ang siyam, Opo. 11 na lang kami, wala ng quorum. Oho. So, sa puntong questionan mo ang quorum, parang parang ikaw nang nanunuya sa amin eh. Kayo ang nagbigay ng kondisyon para mawala ang quorum, kasi questionin mo yung quorum. Oo nga, So, nag-alisan sila may lahat. bad faith dito eh. Oho. Hindi ganun ang remedyo ng parliamentary body. Hindi po ganun. Kailangan harapan po yun. Tapatan po ng pagpapaliwanagan sapagkat ang kinakailangan pong makinabang at taong bayan. Nakikinig po sila eh. Malalaman po ng taong bayan kung sino yung mas may kakayahan na panindigan niya yung kanyang gustong sabihin. Kahit na halimbawa hindi sila, ang taong bayan in general, maniwala kayo sa akin, alam nila kung sino yung tama. Opo. Meron nga po sila sinasabi na they may have the numbers, but we have the rules. Yun ang sinasabi nila ngayon. Kapag ganyan po ng ganyan, paano gugulong ang Senado? Parang... Paano magkakaroon ng next level na usapan dyan? Malalaman ngayon ng taong bayan, ano bang gusto nyo? Ba't ayaw kayong makipagdebate kasi? Wala namang masama. Ang sinabi lang nila, pagdebatihan natin ang proposal niya. Ayun. Bakit nakalimutan nyo nung kayo, on May 27, on February 23, 2021, Opo. nagpasa kayo ng resolution. Ito resolution number 658. Resolution to allow Senator Laila De Lima to participate in plenary sessions and committee hearings through teleconferencing, video conferencing, or other forms of remote
or electronic communications. Ayan, specific Sino yan. nakapirma rito? Opo. Drilon, Ontiveros, Pangilinan, Recto. Sa mga tweet, sila nagpasya nga. At saka specific yan. Opo. Tinukoy pa nga kung sino gusto nilang isama. Oho. Kasi nung time So, ata so yan, alam nila na nangyayari sa buhay ng Senado. Bakit nung sila, nakagawa sila, palagay ko nagdebate rin sila noon eh. kung sila Ba't tama ngayon, kayo. ba't ngayon na ako nag-propose na pareho din, halos, ba't tayo nyo makipagdebate? Oho. Ano kaya kung halimbawa hindi ako nag-propose? Halimbawa si Senator Lito Lapid ang nag-propose. Ay, adapt na ho yan. Wala na debate siguro. Baka Hindi, adapt na. makikipagdebate siguro. Akala nila hindi tatayo si Senator Lito. Wag naman yung minamalit yung tao. Yes, Tatayo yun. Ay, upo naman. Oo. Kasi usapan namin, sabi niya, bro, pagka ako tumayo rito, Kapampangan tayo, ganun ho. nasa likod mo ako. Oo naman, sabi ko. Yung kaya ko namang itulong sa'yo, yung kaya ko lang naman, sabi ko. Pero teka lang, palawakin na natin siya. Ano bang importansya? Kung inadapt nila. Ano ba? Tanggapin na natin siya. Inadapt. Ano Sabi ko nga sa'yo, halimbawa, nandun siya sa Papua New Guinea. Opo. So physically, Ang wala sa siya. senador. Opo. Oo. Kasi nangyayari naman nasa ibang bansa, di ba? O kaya, may sakit siya. Di ba? Sari-saring pangyayari na yung kanyang physical na presence ay hindi talaga niya maibibigay sa panahon na kailangan siya magsalita doon. At Lalo na kung kailangan niyang bumoto. Di ba? Lahat ng pagkakataon na yon. Bakit tayo mo? Di ba sila, baka kayo isang araw malalagay din kayo sa ganyang Ang kasi, iniisip nila kasi, ay, pabobotohan nyo kanya si Senator Bato. Parang tawagan nila, Bato Rule. Yun daw yung rules na yun. Parang unintended para kay Bato. Sana kung pinayagan lang nila na debatihan namin ito, lahat kami makikinabang. I'm sure ako makikinabang din sa kanilang mga ideya. Bakit naman hindi? Baka pwede pa nating i-amend ng konti yung aking amendment. Di ba? Oo, mas lalo gaganda pa po yun. Baka mapaganda pa natin. Kaya lang, kung kayo iiwas ng ganyan, alam po nyo, iniiwasan ninyo, ang pinakamandaton ay binigay sa inyo ng tao. So, ang nalulugi dito, taong bayan. Ang pinag-uusapan lang, makipagdebate kayo eh. Umayaw kayo eh. Bigla kayong nag-walk out. Kaya ang tanong, sino nalugi? Di ba taong bayan? Ang kaibahan kasi ngayon, Sen, ang masarap panoorin kasi naka-live na sa social media ang pagdinig na sinasagawa po ng Senado, kaya nakabantay rin po ang taong bayan eh. Oo nga. At least nakikita nila kung paano sila nalulugi. Oo nga naman. Ba't nga? Kasi baka hindi nila alam na ang pag-uusapan pa lang, pagdidibatihan pa lang. Kaya nga po binibigyan ko ng emphasis eh. Akala ko pa naman, kaya kayo magdi-divide, ay parang i-adapt na yung motion ninyo. Mabuti naman na-emphasize mo. Kasi kanina, pagdating ni Kuya Benny, ang sinabi niya kagad sa akin, ba't naman kasi i-adapt nyo na? Hindi nyo lang pagdibatihan. Mamaya na natin kako pag-usapan yan. So hindi pa pala i-adapt. Ang Hindi motion niya. na pala, pagtalunan nyo muna, ano ba kagaganda ng motion na ito? Mas maganda pa nga yun sa itong sinasabi ko sa iyo kanina, is Journal number 75. Nasa plenary nga eh. Wala nga pagtatalo, wala nga debate, inadapt ka agad eh. Inadapt ka agad. Ayun. Bagamat ito pala ay nirefer sa Committee on Rules, bagamat nung time na may rule pa Committee on Rules, kasi ngayon nagbago ng pampamunuan, hindi pa buo yung Committee on Rules, mas okay nga palang ang plenaryo ang mag-usap. Lahat na Kagaya nga ng sinasabi ko, lahat pwedeng mangyari kapag in-invoke na yung plenary. Ayun. Dahil ang plenary, ang pinakamataas na kapangyarihan na gumugobyerno sa gagawin namin sa buong Senado. Hindi pala. Bakit mo ipipilit pa yung committee nang dahil lang gusto mo lang maging technical lang dahil na-i-repair lang doon? Binalik na nga eh. Sa pamagitan ng motion, dito na natin ite-take up. Saan mo kukunin ng katwiran na pipilitin mo pang mag-walk out? Nasasabihin, nire-railroad ninyo. Di ba? Ayun. Noon pala. Anong railroad? Pag-uusapan nga, railroad ba yun? Minamadali nga. Anyway, noon palang time na yun sa inyo, binabanggit nyo, si Senadora Lala de Lima pala ay sumulat sa Senado
napayagan na siya ay makaboto sa mga crucial bills. Kaya nga merong Nilathala. resolution. So, Oo. ang ibig ko sabihin, kaya ko lang sinasite ang dokumentong ito, sila alam nila ang pangangailangan sa ganung mga pagkakataon. Opo. Hindi ko lang alam dahil wala pa naman ako doon kung paano nila pinagdebatihan para hindi yata natupad ito. Bagamat hindi ho na ipasa at hindi ato sa mga ayon sila diyan. Ayun nga, wala na akong kinalamanan. Sinasabi ko lang, sila alam nila ang katwiran sa likod ng motion ko. Dahil silang nagpasimuno nito, di ba? Oho. Ayun. At saka sa makabagong teknolohiya, Sen, mukhang kailangan na talaga ngayon yan. Eh bakit Di ba? nga? O tingnan, bakit ang House of Representatives na kung saan ako galing, Opo. pwede silang bumoto online? Meron na ina-adapt na ho ba? Pinapatupad na nila ngayon sa rules ng, ng Kamara? Nandun ako. Hindi ba? Okay. Oh. Nangyari na yan nung panahon pa ng ng COVID at saka ngayon. Yun ho kasi naman, may COVID, ABS-CBN lahat Kaya nga, naka-Zoom kung kayo. halimbawa nagdebate lang kami, pati yung salitang force majeure, paliliwanag ko sa kanila. Hindi lamang dahil sa disaster, hindi lamang sa bagyo. Opo. Pwede kong i-discuss yun eh. Kung pinayagan lang nila na pagdebatihan namin para lumawak lahat ang kaalaman tungkol dito at katapus-tapusan makikinabang nga ang taong bayan na nakikinig Oho. sa ginagawa namin. Ayun. Ay kung magdebate, talagang namang nagkaubusan ng lakas, at least na-exhaust nyo ang lahat ng kaalaman. Yun lang naman ang importante dito eh. Yung madinig ang bawat panig. Opo. Katapos-tapusan, hindi naman po pwedeng magdebate kami hanggang sa araw ng paghuhukom. Okay? Tama. Merong papasok na mekanismo, Oo. sasabihin ng presiding officer, let's divide the house. Oho. Yun na yung pagbubutuhan dyan. Yun. Yun na yung... Yun ay katitigil. Pero hindi mangyayari yun hanggat hindi nagkaroon ng malaya at exhaustive na paliwanagan ng bawat panig. Oho. So sinong makikinabang? Di ba taong bayan? Oho. Tama po yun. At higit makikinabang din lahat kayong mga senador in case Tingnan mo na lang. Pinayagan ng COMELEC, internet voting. Di ba? Yes po. Bago pang internal, merong mail, may voting by mail. Yes po. Oho. Sa pagkatid, lahat ay tinatry. Yes. Tinetake advantage natin ang modernong technology na kung saan ang mamamayan ay hindi lang makinabang kung hindi mag-participate Oho. doon sa mga bagay na kinakailangan ng kanilang paghatol. Oho. Bakit naman ito? Kami-kami lang. Mag-walkout ka pa. Oho. At saka... So, ang tanong ko lang, Opo. anong dahilan ba't ka nag-walkout kung hindi premeditated? Ibig na kung ayaw nila, okay, sige kayo majority. Pero kakasangkapanin namin ang isang paraan. Mag-walkout kami. Kayo po mananagot sa taong bayan. Kasi Sasagutin niyo po yan. last point, sabi nila, kasi daw parang bago daw yung motion na yan. Kaya dapat daw, bigyan sila ng isang araw. Parang, di ba, doon sa rules nyo ata, one day. One day nga lang, sinabi ko sa'yo, May 11 pa nga, pinropose ko na yan eh. Opo, hinain nyo na. May 11. So, hindi bagong motion ito? Kung mapagbasa ka nga, sasabihin lang bagong motion, kaya nung lumapit siya sa akin, sabi ko, ma'am, hindi po bagong motion. Di mo narinig, sinabi ko, I am reiterating my previous motion. Kahit na wala pa kayong kopyang nakuha, maliwanag naman dalawang linggo na yata ang nakararaan. Hindi mo pa nakita yung motion na sinabi ko? Naman. One day lang ang pinag-uusapan dito. Sa akin, 2 weeks na nakaraan eh. Ano pang katwiran ang gagamitin mo? Yun ang tanong ko eh. Para mag-walkout ka? Pero hindi naman ito subject for ethics complaints, ano? Sabi ko nga sa'yo, pwede silang maaresto eh. Kaya lang hindi na dapat yan. Hindi na siguro dapat. Pero yun. dapat, kaya nakalagay sa rules namin na pwede kayong ipa-aresto dahil lang ginawa nyo, hindi tama. Na-aresto ka ba kung tama ang ginawa mo? Yan ang punto dito eh. Wala po nakalagay naman kung NBI ang aresto. Baka si Trillanes nakalagay. Iba talaga, Kuya Benny. At least malinaw po yung bagay na yan. Wala na tayong oras ha? Opo, Meron pa. Meron pa. Mga 3 minutes. Ito yung pinaka-importante. Siguro, yung mensahe niyo po, Senator, kung paano paano pa natin pagtatagpi-tagpi para makapag-move on. Unti-unting napupunit na Senado. Si Jen, baka kaya sagutin nyo. Sige nga, Jen, purbahan mo nga.
Mag-aabang na lang ako, Sen. Aabangan ko na susunod na kabanata. Aabangan Hindi, ko lang. si Kuya Benny yan, alam mo, by nature, peacemaker yan. Yes po naman. Ba't di ka mag-suggest? Kasi Hindi po, nakikinig ang- sa'yo yung ang- minority. Kasi sa akin, baka hindi nila ako pakinggan. For Ang obvious nakikita po reason. natin dito, kasi nung panahon na tayo po yung nagko-cover pa dyan sa Senado, kapag merong ganyang Bakit ka issue, nagko-cover? Ano ka ba? tayo po isang ampaslupang reporter nung Reporter araw. na tayo. Ano po, reporter ka. Oo, ampaslupa dahil golf po ang laro natin nung araw. Ngayon po, kapag meron pong ganyang issue, immediately, Hampas bola naman yun. Hindi naman pasbo. hampas po, puro lupa tinatamaan. Ang immediately ang ginagawa po riyan, nagkakaroon ng nag-recess or sinususpend para ho pag-uusapan. No? Yung presiding officer at kung sino yung Senate President at yung mga majority floor leader, mag-uusap-usap, o ganito, ganyan. So makikita nyo po na nandun sila sa gitna, nagkukumpul-kumpul, at sa halip na hiyain yung kapwa nila senador, makikita mo na magkakaroon ng mutual na unawaan sa bawat isa. Sana na may magkaroon ng ganun, no? Nakikita ko kay SP Alan, he was trying, no, na to calm down. Bagay sa Monday Diba? daw, Sen. Tutuloy yung atang debate, di ba? Monday. Kasi nga yung kailangang ma-resolve nga yung pag pinipilit mo yung 24, ini-invoke yung 136, doon napupunta yung problema. Kaya gusto ko sanang kilalanin nila, meron pong distinction yung dalawa na yan. Sana po wag nyo nang ipilit dahil ito po ay general provision. Ito po ay special provision. So sa ilalim po ng prinsipyo ng batas, na ito po ay basic na basic, kung kayo po ay merong background talaga sa batas, ang palaging mangingibabaw yung special provision. Special provision. So pumayag na kayo na ito ang gamitin natin at sinabi nga ng ating Senate President, i-take up na natin ngayon. Magdebate na tayo ngayon. Nakahanda naman po yung movement, si Senator Marcoleta. Nakatayo na nga ako ron eh. Well, Wala namang gustong tumayo. Nang-away na sila ng nangaway. Pagkatapos kami pa ngayon, sila ngayon nagpapaawa. Parang sinasabi nila na gusto raw naming i-railroad. I-railroad ba yung ito nga yung sinasabi kong journal number 25 page 2000. Ayun, tingnan ninyo. Pinakamuling bahagi ng journal na ito. Walang debating naganap. Inadapt kagad. Ang amin nga hindi debate bago i-adapt dumaan sa proseso. Ayun. Anyway, Sen, ako, suggestion ko, sa Monday, paghandaan na lang na magkabilang panig kasi doon na magdidebate siguro naman. Para Going matapos na healthy. yan. Diba? Healthy discussion. Healthy discussion. Para makinabang kami pare-pareho. Ang Para taong bayan. hindi naman, alam mo kasi nagiging modelo kasi ng taong bayan din ng mga senador dahil ginagalang natin. Tapos nakikita mo nagkakaroon ng ganun at hindi na healthy. Ika nga't nagkakaroon na ng mga paratang na medyo mabibigat. Hindi po nakatutulong sa ating bayan yan. Hindi, siguro, alam mo, ang taong bayan may magagawa Lalo na ngayon, ang daming paraan para matransmit mo yung kagustuhan mo sa senador. Total, binoto mo siya, no? Sulatan po ninyo yung mga senador natin. Na dapat wag pong ganyan. Nakikinig po kami. Ang kagustuhan lang nila, debatihin lang natin. Nakikinig po, gusto po namin dalawang panig maging malinaw sa amin. Kami po ang, maski kami nakikinabang, ba't po kayo pumayag? Pwede, no? Sulatan. Diba? Pero sa Parang ngayon, social media na pinadadaan. hindi. Sa pamamagitan ba ng pagsulat, wala bang troll dyan? Siguro naman, wala na yan. Dahil sa internet po ngayon, punong-puno na ng troll. Hindi mo na alam kung alin ang Sino ang totoo at totoo, tsaka- hindi. Hindi, yung susulat. Pero ewan ko, baka mamaya sa dami rin ng kanilang ginagawa, baka hindi naman. Hindi rin babasahin. Kaya kung minsan na, alam mo, nagkakaroon ako ng sentimiento. Ano lang naman maliit na sentimiento. Kung sa Tagalog parang tampo Opo. Minsan may sasangkot mo yung ating mamamayan. Kayo naman po kasi may kagagawan. Kaya nakapunta po kami rito sa Senado, di ba? Lahat po kami. Kayo lang po may kagagawan. Yes po. Tama po naman yan. So, kayo rin po ang dapat na may kagagawan para sa ganun na maging Sa susunod, mamimili na kami. mamimili na po iboboto kayo. natin. Para po hindi kami nagkakagulo ng ganito. Yeah. Opo. Happy birthday daw po. Advance happy birthday. Sabi ni Kuya Ian Tayong kay Kuya Gerson Cervantes. Birthday pala sa araw ng linggo. Opo, happy birthday po. At sa June 1
naman pala, Sen, Kuya Benny, birthday pala na Senator Ping. Oo. Kaya, Happy birthday, Senator Ping. Kaya daw sa Lunes, baka medyo cooler heads kasi mayroon kayong kasamang nagdiriwang ng kaarawan. Nagdiriwang ng kaarawan. Sen, Yes. diba? Ayan. Salamat din sa panonood ni Hilda Tapongot at ni Direk Jano Selvido. Yan. Happy birthday po kay Annalyn Jenson, asawa po ng Kuya Felbert Jenson. Sila po ay mga taga La Trinidad, Benguet. Lagi daw po nanonood ng ating palatuntunan. Ayan. Meron pang ilang mga pahabol pero pasensya na po kayo. Bapi rin po yung aking singular phone. Diyan, pakibati naman po ang aming kuya, Elden Celerio. Birthday po niya ngayon. Ngayon mismo ang kanyang birthday. Salamat po ng marami, ha? At, ayun, naitanong ko na. Eden, yung gusto mong ipatanong. Kay, hindi lang ethics ba? Anyway. Jeff Segovia, salamat din sa panonood. Sen, nabitin kami. Gusto ko sana itanong yung may kinalaman doon sa plunder case. Pero pwede ba sa Friday na natin yan? Para mayroon pa tayong abangan sa Friday. Sa Friday na siguro. Friday po. Sige po. Medyo mahaba-habang kwentuhan ulit din yan eh. May kinalaman po doon sa plunder case. Tatanong ko alas 6 na ikaw. Oo, alas 6 eksakto na. Gusto mo, paabutin natin hanggang alas 8 ng gabi. Hindi, tayo po. Baka sabihin, magdebate pa ulit tayo dito. Ititake po natin sa Florian. Sen, salamat po ng marami sa inyo. Kahit po hindi Friday, kasama namin kayo. Oo, gaya ng pinangako natin. Basta may panahon lang. Opo. Hindi natin ipagkakait ang konti nating panahon para mapagsilbihan ng ating mga kababayan. Aha. Kuya Benny, ikaw na. Yun. Sa ating pong mga tagapanood at taga-subaybay hanggang sa susunod pong balitaktakan. Ayan. Salamat po, Rodolfo Mendoza. Happy birthday daw. Sabi niya, 57 years old na. Maraming po salamat. Bye! Bye!